Isang jail officer sa lungsod ng Quezon ang namatay dahil umano sa stroke na dulot ng matinding init. Samantala, yung mga preso rin ay nagkakasakit na rin dahil sa init. Kaya't kahit bawal, pinapayagan na silang gumamit ng electric fan o ventilador. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mawala. Napakahirap talaga. Dahil nabigla sa pangyayari, di pa rin matanggap ni Vanje Ribas ang pagkamatay ng 44 anyos na asawa na si Jail Officer 2 Fernando Ribas. Namatay si Ribas alauna na madaling araw habang naka-duty sa Quezon City Jail noong linggo. Bagamat meron daw itong sakit sa puso, malakas na malakas pa raw ito bago pumasok ng araw na yun. Maliban na lamang sa init na init daw ito. Paalis na siya. Pawis, naiinitan daw siya. Ang init, sabi niya lang. Nakhandusay na raw si Fernando nang makita ng kanyang mga katrabaho. Kahit din daw po dun sa trabaho nila, na nakikita siya na talagang punas ng pawis. Isinugo si Fernando sa East Avenue Medical Center pero idineklara na raw itong dead on arrival. Walang buhay, ibig sabihin walang activity yung puso niya, walang paghinga. So initial response ng mga doktor natin sa baba, sa emergency room, i-revive yung pasyente. Bagamat hindi pa matiyak kung heat stroke nga ang kinamatay ng jail officer, maaari na stroke ito dahil sa sobrang init ng panahon. That thing na may sakit siya sa puso, risk factor kasi yan in developing stroke. Ang tawag natin Diyos is infarct. Pwede siya nagkaroon ng cardioembolic stroke. Ibig sabihin, nag-throw ng problem from the heart going to the brain. Kaya siya nagkaroon ng dysfunction ng brain niya, nawalan siya ng malay. Tulad ng heat stroke, isa ring sakit na dapat bantayan ngayong summer ang cerebrovascular disease o CVD stroke, kung saan nagkakaroon ng barang ugat sa utak o pagdurugo at pagputok ng ugat dito dulot ng hypertension o mataas na kolesterol. Maaari kasi magkaroon ng paralysis sa katawan ang tinamaan ng CVD stroke. Kahit walang hypertension o mataas na kolesterol, maaari raw ma-CVD stroke. Samantala, dahil sa init ng panahon, kanya-kanyang diskarte ang mga preso sa Station 10 ng QCPD. Halos nakahubad na nga, nakatutok pa sa electric fan. Ang iba, halos wala nang humpay sa kakakapaypay. Ilang minuto pa lang ang tinatagal natin dito sa labas ng kulungan dito sa Station 10 at talaga namang tagaktak na ang pawis natin sa sobrang init ng panahon. So isipin nyo na lang kung gaanong init ang nararamdaman ng mga nakakulong. Pagligo at pag-inom ng maraming tubig ang diskarte ng ilan. Ang presyong ito, 3 beses daw maligo sa isang araw. Mainit masyadaan loob eh. Kaya Wala kang electric fan? Meron po. Pero ba mahina na? Pero kahit may electric fan, mainit pa rin. Bawal ang electric fan sa loob ng kulungan pero pinayagan sila pansamantala. Para po maibsan po ang init na nadarama nila. At meron po tayong konting exhaust para po medyo matanggal din yung init. Dahil nga po sa nadarama po nating init ngayon, pinapayagan na rin po natin na maligo sila kahit mga 2 o 3 beses. May mga tumataas na raw ang BP at nakakaramdam ng sakit sa ulo. Pero wala pa naman daw na heat stroke dito sa Station 10. Payo naman ng mga doktor, ang iyong summer, uminom ng maraming tubig, maligo at umiwas muna sa mga nakakapagod na trabaho at iwasan magpainit lalo na sa mga may sakit. Marisol Abduraman, nakatutok, 24 oras.